Hi guys! Welcome to my vlog. So ayan, magbibigay lang po ako ng isang update na nabasa ko sa isang news dito sa Poland. So ito guys is naman natin na nagkakahigpitan ngayon ang Poland para dun sa mga illegal stay or walang dokumento na mga migrant worker dito. So kaya siguro hindi naman lingid sa kaalaman nyo na marami tayong kababayan na de-deport kasi nga hindi rin sila aware sa mga hulihan na nangyayari dito at kampante rin kasi yung ibang kababayan natin na walang mga legal documents. So ano nga ba yung nabasa ko dun sa news na yun? So ang nakalagay kasi doon, Poland will massively deport all foreigners before 2026. Nag-update kasi to is nung February 24 to 2025 pa. So ngayon ko lang siya nagawa ng vlog. Ano nga ba yung nakalagay doon? So ang nakalagay doon is number 1, yung drunk driving. So alam naman natin guys na bawal talagang mag-drive kapag nakainom ang isang tao, kahit saan naman yan bawal. Especially kung matsyempuhan ka at mahuli ka, malaki ang penalty niyan. So ako, na-experience ko one time na na-check ako ng police, talagang sila, nag-alcohol test sila sa akin. Reason naman kasi bakit nila ako na-check is hindi ko kasi namalayan na yung ilaw sa likod ng sasakyan ko sa part ng plate number is pundido na pila yung kabilang side. Hindi ako naging aware doon kasi nga hindi ko rin naman siya na-check. Kaya ako nila nasita. Pero hindi naman ako tinikitan at hindi rin naman, wala naman silang ginawa sa akin. Sinabihan lang nila ako na ipagawa. Kasi nga, kapitbahay lang din namin yung police station. Kaya siguro, nung nalaman nila na ako din yung nagde-drive kasi kinuha nila yung yung karta ko, yung TRC card ko, chinek nila yung pangalan at saka kung saang residence ako. Tapos binalik lang din nila sa akin. Tapos sinabi nga na gano'n na ipagawa. So, ayun, iwasan po natin yon. At saka dito kasi guys, ako kasi may pagka-bad driver talaga ako. Kaskasera talaga akong magmaneho. So, nung dumating ako dito, nabawasan ko hanggang nabago ko yon kasi nga, mahirap din kasi magka-record dito. Siyempre mag-reflect yan, lalo na kapag nag-apply ka ng mga residence card. Mahirap yon, mag-reflect yan talaga sa record mo. Kaya mag-ingat po tayo sa mga driving violation dito sa Poland kahit na napakaluwag ng daan dito. Honestly, napaka dito, hindi siya crowded kumpara dun sa Taiwan kasi ako nag-drive ako sa Taiwan kaya alam ko yung difference niya, ang laki. Dito kasi mababait din yung driver, talagang nagbibigay sila ng way para dun sa kung sino yung mauuna, ganun. Kumbaga yung pasensya nila malawak, mahaba, hindi kagaya sa ibang lugar na nag-aaway-away na sa kalsada. Dito kasi talagang mababait sila. So ano nga ba yung number 2? Yung number 2 is yung public fights. So ito guys, share ko lang sa inyo. Siguro naman nabalitaan nyo rin yung mga kababayan natin na nagsaksakan dito sa Poland. Dito kasi guys, honestly, hindi takot ang mga kababayan natin makipag-away kasi ako naranasan ko yan. Diba na-mention ko nga sa dati kong vlog na talagang naano rin ako ng mga oldies dito or yung pioneer ko dito sa Poland. Kumbaga nabully din ako. Sabihin na nating nabully, parang ganun kasi ang hilig nilang makipag-away kahit wala kang ginagawa. Pa rin sila, hindi sila tumitigil. So mga bully nga siguro yun, makukonsider ko na bully. Tapos dumating sa point na yun nga na pinuprovoke akong makipag-away ng isa doon sa isang shop dito which is sa Dino store yun dito, supermarket dito sa Poland. Yun, pinuprovoke niya ako makipag-away sa kanya hanggang sa napuno ako sa kanya. So lumaban ako sa kanya. So yung mga ganyang guys, hindi sila takot gumawa ng mga ganyang gulo kasi nga hindi naman to kagaya ng ibang lugar na gaya sa Taiwan, kapag nakipag-away ka, automatic repat ka, marirepatriation ka, mapapauwi ka, or talagang magkakaroon ka ng violation doon para sa company kahit mag-report ka lang sa mismong HR doon. Pero dito kasi walang pakialam ang agency. Basta dito away mo ganun, wala silang pakialam. So kapag kayo dumating sa point na ganyan na may nang away
away sa inyo, much better i-blatter nyo, kasi ako yun ang ganun ang ginawa ko sa nang away sa akin, pinablatter ko talaga. Hindi na ako nagdalawang isip, hindi na ako nag-isip na kawawa siya or may pamilya ba siya, kasi sobra na rin kasi yung ginawa niya sa akin. Hindi talaga niya ako tinatantanan kahit wala akong ginagawa. So ang haba ng pasensya ko, pero nung time na yun napuno ako. Ganun ang gawin niyo, ipablatter niyo, pumunta lang kayo sa police station, i-report niyo yung buong pangalan ng tao, tapos ibigay niyo yung address, sabihin niyo na ganito yung ginawa, tapos magsama kayo ng taong magwi-witness sa ginawa ng away sa inyo. So ganun guys, para sa public fights. So ang pangatlo naman is para dun sa mga mahilig hindi magbayad ng utang or yung mga unpaid bills, ganyan. Kasi dito guys, nabalitaan nyo rin naman siguro na pahirapan na mag-open ng mga Pilipino sa mga bangko ng new account, ng mga open account, pahirapan na kasi nga meron din tayong mga kababayan, hindi lang naman kababayan at may ibang lahi din, na naglo-loan sila tapos tinatakasan na nila, umaalis na sila dito sa Poland, tapos hanggang din na nila mabayaran yung mga loan nila. Tapos meron din sa mga mobile phones, yan yung mga unpaid bills na yan. So iwasan po natin yon, kasi nga may ano na siya, may deport na siya. So kapag nalaman na hindi ka nga nagbabayad at na-trace ka, halimbawa man umalis ka ng Poland tapos pumunta ka sa ibang part ng Europe at bumalik ka ulit ng Poland, na-trace ka na nandito ka na ulit sa Poland, syempre makukonsider na nasa record mo yan, matitrace nila na hindi ka talaga nagbayad ng utang mo. Kaya iwasan natin yan para hindi naman madamay din yung mga kapwa natin Pilipino, especially dun sa mga baguhan na hirap ngayon kumuha ng bank account dito sa Poland. Yan kasi ang ang maraming problema na nagme-message sa akin na hirap na sila mag-open ng account nila dito sa Poland, which is hindi naman lahat ng bangko na hindi na nagbibigay. Depende pa rin sa branch, kasi nagtanong ako dito sa branch namin, okay naman dito, so pumapayag pa rin dito sa gawin namin. Pero dun sa ibang branch hindi na talaga, kasi nga may grupo din kami, may mga jowang police, may mga partner na police, na sinasabi nga din nila na pahirapan na kumuha ng bank account ang mga Pilipino dito sa Poland. So yon, iwasan po natin yon, which is alam naman natin kapag utang, utang dapat bayaran. So ayun guys, yung pangatlo. So ang pang-apat po, ito matindi to yung pound drugs. Ito, ang drugs talaga kahit saan naman bawal yan. Pero yung marijuana dito kasi sa Poland, kasi legal yan ang marijuana dito, legal yan. Pero ang drugs talagang bawal na bawal yan. So mag-ingat po tayo, marami din kasing case na may gumagamit niya na, so umiwas po tayo sa ganyang maling gawain, kasi pumunta ka dito para magtrabaho, hindi para magpakulong. So iwasan po natin yun. At ang pang-5 is not paying taxes. So ayan, very alarming to, kasi nga minsan din kasi ang problema talagang mga agency, kaya i-monitor nyo din yan guys, yung mga ganyang sitwasyon. Kahit ako kasi nabiktima din ng agency, kaya usisain nyo kung talaga nagbabayad ba ng tax yung mga agency. Humingi kayo ng personal income tax para alam nyo kung meron ba talagang bayad. So ang pang-6, illegal work and stay in Poland. So ito yung mga overstay, yung mga wala talagang dokumento. So ayan, alam naman natin yan. Ito ngayon yung mga nade-deport. So kapag kayo nandito na kayo sa Poland, sikapin nyo na makapag-process agad ng TRC hanggat maaari. Tapos TRC plus working permit. Yan ang mga dapat nyong isaalang-alang pagdating nyo sa Poland. So ayun lang guys, kung may mga tanong pa kayo, mag-message lang kayo, mag-comment lang kayo at sasagutin natin yan. So ayun guys, thank you for watching. Bye!